Maya POV. Linggo kaya walang pasok, maaga akong umuwi galing sa unit ni Tristan, hindi ko na siya hinintay na magising, hindi ko alam kung bakit pero ayaw ko muna siyang makita. Katatapos ko lang mag-shower, at tumunog yung cellphone ko, napatingin ako sa side table ng bed ko, kinuha ko iyon at sinagot bago naupo sa kama. Good morning love, malambing na boses ang narinig ko nang sagutin ko. Joaquin. Mahinang sabi ko, hindi ko kasi alam na siya, dahil unknown number yung tumatawag. Yes love, wala bang good morning dyan, alam kong nakangiti siya, dahil na din sa boses niya. Oops sorry, good morning din. Sorry akala ko kasi kung sino, hindi kasi nakasave sa contacts ko number mo. Sabi ko, it's okay love, may lakad ka ba ngayon? Tanong niya, napaisip naman ako kung meron. Meron love. Pupunta kasi kami ng Tagaytay sa bahay nila grandma ngayon, sagot ko, naalala ko kasing bukas yung birthday ni grandma, kaya dapat mamaya nandun na kami. Ganun ba? So hindi ka makakapasok bukas? Tanong niya, yung boses niya parang naging malungkot bigla. Oo love, in-excuse naman ako ni Kuya Cliff nung Friday sa school. Hindi na naman buo ang araw ko bukas, sabi niya, narinig kong napabuntong hininga siya. Bakit naman? Tanong ko, wala ka kasi, sabi niya na ikinapula ko, nagpasalamat ako dahil wala siya. Oo sa harap ko malamang kung nandito yun aasarin niya na naman ako. Sasagot pa sana ako nang may kumatok. Maya pack your things now. After a minute aalis na, rinig kong sigaw ni Kuya Clint sa labas. Sige kuya, sagot ko na lang bago bumaling kay Joaquin. Love sorry babay muna ngayon, kailangan ko na kasing ihanda yung gamit ko, sabi ko. Sige love ingat ka dun ha. I love you, malambing niyang sabi, napangiti naman ako. Ang aga talaga akong pakiligin ng lalaking ta. I love you too Joaquin, sagot ko at pinatay na yung tawag. Itinabi ko muna yung cellphone ko, at kinuha yung backpack na dadalhin ko, 3 days lang naman kami doon. Kumuha ako ng mga damit na gagamitin ko, at 3 jacket nilagay ko din sa maliit na bag yung personal hygienes ko. Sinuot ko na yung shoes ko at lumabas ng kwarto. Naabutan ko sa baba na hinihintay ako ni Kuya Clint. Paimportanti ka talaga kahit kailan. Bakit ba kasi sakin ka pinasabay, maktol niya. Halika na nga nauna siyang lumabas, nakayuko naman ako at sumunod sa kanya. Wala na yung kotse ni na Kuya, siguro nauna na sila. Pumasok na ako sa kotse ni Kuya Clint, bago pa ako sigawan nito. Tahimik yung biyahe, hindi naman ako kinakausap ni Kuya. Malamang nayayamot kaya sakin yan. Nakarating kami sa bahay ni Grandma. Naunang lumabas si Kuya at kinuha ang gamit niya, hindi man lang kinuha yung backpack ko. Kaya ko naman pero hinihintay ko talagang kukunin niya yun. Napasay na lang akong bumaba, at kinuha ang bag ko. Nauna siyang pumasok, kaya naiwan ako sa labas. Nakita ko yung sasakyan ni Tito Patrick at Tita Samantha na kapatid ni Mommy. Para namang kinabahan ako nang malamang makakasama ko sila ng 3 araw. Pagkakaisahan na naman ako ng mga pinsan ko dito, ayaw ko sanang sumama, pero baka pinakilala nilang bastos akong anak at apo. Pumasok ako sa loob, at nakita ko sa living room na nagkukumpulan sila at masayang nag-uusap. Oo kasama pala siya, napalingon sa akin lahat, nang mapansin ako ni Kuya Paulo, panganay na anak ni Tito Patrick. Oh my gosh Kuya Cliff bakit sinama niyo siya, singit ni Patricia na masama ang tingin sakin. Akala ko wala siya. Chris bakit mo sinama ang batang yan, sigaw ni Grandma. Mawalang kasama si Maya doon. Sagot ni Daddy, sana iniwan mo muna siya doon sa kapatid mo. Sabi ni Grandmas na tinutukoy yung kapatid ni Daddy, na si Tita Christine. Napayuko ako inaasahan ko na ito, kaya magtiis ka na lang Maya. Wala naman yang silbi dito, reklamo ni Tita Sam. Bahala kung ano na namang kamalasan ang dala niyan dito Chris, singit ni Tito Patrick na tahimik lang kanina. Mahayaan nyo na lang yung bata, sagot na lang ni Daddy. Umakyat ka na lang muna doon sa taas Maya. Manang floor pack ituro na lang yung magiging room niya, singit ni Tita Asha na asawa ni Tito Patrick, napatango na lang ako, at sumunod sa katulong na umakyat. Hiha dito ang magiging silid mo, sabi niya bago buksan yung pinto. Thank you Manang. Ako na pong bahala dito, sabi ko.
Okay ka na ba dito? Tanong niya. Tumango naman ako, ngumiti siya sakin, at hinawakan ang kamay ko. Alam kong mabait kang bata, pagpasensyahan mo na ang lola mo, sabi niya hindi na lang ako umimik. Nagpaalam na din siya, ako naman sinara na yung pinto, at tinabi yung bag ko. Naupo ako sa kama, napapaisip ako bakit ba sumama pa ako dito, hindi naman ako tanggap dito. Joaquin POV. O di mo yata kasama si Maya kanina? Bungad na tanong sakin ni Hale, nang makapasok ako sa room. Nasa Tagaytay siya ngayon, kasama ang daddy niya sagot ko. Kaya pala mukhang matamlay ka ngayon singit ni Denrick. Oo nga dude ilang araw ba siya mawawala? 3 araw sagot ko at tumingin sa kanila. Tumawag ba si Lance sa inyo? Tanong ko. Umiling lang silang dalawa. Hindi pa. Ewan ko ba dun kung kailan babalik yun, si Denrick na umayos na ng upo. Andyan na si Sir, si Hale at umayos na din ng upo. Umayos na din ako ng upo at bumaling kay Sir. Matapos yung klase naghiwalay na muna ako kina Hale at Denrick, pumunta ako sa likod ng school building, nagtungo ako sa isang malaking puno doon, at naupo sa bench sa ilalim nito kinuha ko yung cellphone ko para tawagan si Maya. Hindi mo siya kasama. Alam mo ba kung nasaan siya? Agad akong napalingon sa nagsalita. Nakita ko si Tristan na masama ang tingin sakin. Isinilid ko sa bulsa ko yung CP ko bago siya hinarap. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Fiancé ka pero hindi mo alam. Sarkastiko kong sabi sa kanya, nakita ko namang ikinuyom niya yung kamao niya, nag-smirk lang ako. Pwede bang wag mong ipilit yang sarili mo kay Maya? Alam mo naman siguro na ako ang mahal niya Tristan, sabi ko sa kanya. Ako ang fiancé niya Joaquin, kahit anong gawin niyo at kahit patago yung relasyon niyo sa daddy niya, wala pa din siyang kawala, dahil soon magpapakasal na kami, singhal niya sakin. Huwag kang magsalita ng tapos Tristan, hindi natin alam kung ano ang magiging desisyon ni Maya sagot ko. Ikaw ang huwag magsalita ng tapos Joaquin, baka hindi mo namamalayang nakatali na siya sakin. Tandaan mo yan, galit na sigaw niya bago ako talikuran. Ako ang mahal ni Maya, may tiwala ako sa kanya. Mahigit 1 buwan na ang relasyon namin, at nakikita ko namang mahal niya ako, at ganun din ako sa kanya. Naiisip ko pa lang na mawawala yung pagmamahal niya sakin mababaliw ako, I love Maya so much. Kaya gagawin ko din ang lahat para manatili yung pagmamahal niya sakin, kahit nakamatayan ko yung kapalit, ganun ko siya kamahal. Kuya Cliff hiking tayo rinig kong yaya ni Patricia kay Kuya Clint, habang nakaupo sa isang papag sa ilalim ng mangga, malapit sakin nakatapat din nila. Nasaan ba si Paulo? Tanong ni Kuya. Wala eh. Sumama siya kay Papa papunta sa farm, sagot naman ni Patricia. Tayo lang ba, Kuya Cliff? Sasama sina Sammy at Kuya Yuki Patricia. Sige, magpaalam muna tayo sa loob sagot ni Kuya Cliff, umalis sila at dinaanan lang ako. Ako ba, hindi nila yayain. Napsay na lang ako at bumaling sa binabasa ko. Maya-maya sabay-sabay silang lumabas ng bahay, kasama na nila sina Kuya Clint, Sammy at Kuya Yuki. May dala silang kanya-kanyang backpack at nakabihis ng pang-hiking. Gustong-gusto kong sumama, kaya tumayo ako at patakbong sinalubong sila. Kuya sama ako sabi ko kay Kuya Cliff. Papapel na naman, par-inag sakin ni Patricia, pero hindi ko pinansin yun. Kay Kuya Cliff lang ako nakatingin. Maya wag na baka kung ano na naman ang kamalasan na dala mo dun, singit ni Kuya Yuki. Oo nga, dito ka na lang Maya, mas masaya kung hindi ka kasama, sabi ni Sammy sabay irap sakin. Pero gusto ko pong sumama. Sige na Kuya Cliff sama na ako pamimilit ko. Ang tigas naman ng ulo mo Maya eh. Sabi na ngang hindi, diing sabi ni Kuya Clint, bago ako tingnan ng masama. Pero Kuya, sabing wag na nga eh, singhal ni Patricia sabay tulak sakin, hindi ko inaasahang gawin niya sakin yun, kaya nawalan ako ng balance, at napaupo sa lupa, napadaing ako at napahawak sa puweten ko. Tara na nga, hayaan niyo siya dyan, rinig kong yaya ni Kuya Yuko kina Kuya. Wag na wag kang susunod makikita mo Maya, banta sakin ni Kuya Cliff na payuko naman ako at hinayaang tumulo yung luha ko. Pinahid ko yung luha ko at pinulot yung libro na binabasa ko kanina, at tumano sa kanila palabas ng gate. Anong ginagawa mo dyan Maya? Ayusin mo nga yung sarili mo, sakin ni Tita Samantha nang makalabas siya ng bahay, bago bumalik ulit sa loob.
Pinagpagan ko yung shorts ko. Pumasok na lang ako sa loob ng bahay, hindi naman ako pwedeng lumabas ng mag-isa, dahil hindi ako masyadong pamilyar sa lugar na ta. Nagtungo ako sa garden para sana dun tumambay, pero natanong ko sina daddy at grandma kasama sina tito at tita na nag-uusap. Nasa may pinto pa lang ako nang marinig ko yung pinag-uusapan nila. Sabi ko naman sa'yo Chris, bakit mo dinala ang batang yun dito, baka kung ano na naman ang mangyari pag nandito siya. Si Tita Samantha na nakaharap kina tito at daddy. Responsibilidad ko pa din ang anak ko Sam, si daddy. Malas lang ang dala niyan dito Chris, si Tito Patrick. Bakit hindi mo siya iniwan sa kapatid mo Chris, tanong ni grandma kay daddy. Ma, hindi ko naman hahayaang may masabi sa akin ang kapatid ko, baka sabihin nilang pinababayaan ko ang anak ko, si daddy. Ayaw ko siyang nasa paligid Chris. Alam mo naman ang dala niyang anak mo kamalasan, diin ni Tita Samantha. Alam mong hindi siya welcome dito Chris, pero dinala mo pa din dito si Maya. Alam mo namang pag nakikita ko siya, bumabalik yung sakit ng mawala ang bunso ko, tukoy ni grandma kay mommy. Napayuko ako at umalis doon. Kung mananatili ako buong araw sa bahay ni grandma, baka kung ano-ano pang masasakit na salita ang marinig ko sa kanila. Kahit binalaan ako ni Kuya Cliff kanina, sumunod ako sa kanila. Kahit hindi ako nakapang-hiking. Naka-rubber shoes lang ako at nakamaong shorts lang ako, at simpleng pink t-shirt. Medyo malapit lang naman yung gubat, kung saan humahiking sina Kuya, alam ko dahil habang nagbabakasyon kami noon dito, sila laging humahiking nang makarating ako diretso lang yung lakad ko, dahil may daan naman kung saan pwedeng dumaan yung nagha-hiking. Hindi naman nagtagal nakita ko sila, mukhang nagpapahinga, dahil nakaupo sila sa mga bato na pwedeng maupuan. Kuya, sigaw ko at tumakbo papalapit sa kanila, napalingon sila sakin at napatayo. My goodness Maya, sumunod ka talaga no, iritang sabi ni Patricia. Ang tigas talaga ng ulo mo Maya, galit na sabi ni Kuya Clint. Saan ba nagmana ang babaeng yan? Alam mo Kuya Cliff, hayaan mo na lang siyang sumama, basta wag lang siyang gagawa ng kamalasan dito, irap ni Sam sakin. Promise Kuya, magbibehave ako, sabi ko. Tiningnan lang ako ng mga kuya ko, bago tumalikod. Sumunod naman sa kanila si Kuya Yuki. Mas maganda sigurong maghiwa-hiwalay tayo, biglang sabi ni Sammy at napatingin kay Patricia. Well sige na nga, kawawa naman tong isa ta, pag iniwan natin dito, bumaling si Pat sakin at lumapit. Tara na nga, sabi niya sabay hila sakin. Huwag kang lalayo sabi niya at commendat kay Sammy, may pakiramdam ako na may hindi silang magandang gawin sakin. Pero sumama pa din ako, dahil ayaw ko namang maiwan akong mag-isa dito, at baka maliga pa ako. Pat, mukhang malayo-layo na tayo. Pwede na ba tayong bumalik? Tanong ko kay Patricia habang nakasunod sa kanila. Ano ka ba Maya? Sana hindi ka nalang sumama kung natatakot ka dyan, inis na sabi ni Sammy. Kasi malayo na tayo. Baka maligaw tayo, sabi ko sa kanila, pero hindi nila ako pinansin. Nakita ko namang may binulong si Sammy kay Patricia na ikinangiti nito. Nagtataka man pero hindi ko pinansin yun, pero nagulat ako nang lumapit sila sakin, agad na hinawakan ni Sammy yung dalawang kamay ko patalikod, napatingin ako kay Pat na nakangiti sakin ng pang-asar. Teka, anong gagawin niyo? Kinakabahan kong tanong. Alam mo bang gustong-gusto kitang sakalin, kahapon pa ako nagpipigil sa'yo, babae ka, singhal niya sakin sabay hila sa buhok ko, at pinatingin sa kanya. Pero hindi ko magawa dahil may respeto ako kay Tito Chris, pero ngayon dahil wala siya sa harap namin, magagawa ko yung gusto kong gawin sa'yo, singhal niya ulit, nagulat ako nang sampelan niya ako ng 2 beses, naramdaman ko naman agad yung pagkamanhid ng magkabila kong pisngi. Sige ate Pat, isa pa, sigaw ni Sammy habang hawak-hawak yung magkabilang braso ko, para hindi ako makapiglas, pero pinipilit kong makawala sa hawak niya. Ano ba, bitawan niyo ako, naiiyak na sigaw ko. Hindi pa pwede, hindi pa nga ako kontento sabi ni Pat sabay hawak sa pangako at iniharap sa kanya. I hate you a lot Maya, simula ng bata pa tayo na sayo na ang lahat atensyon ni na grandma at grandpa, pero di na bala kasi galit sila ngayon sayo. Kaya wala kang kakampi ngayon, sabi niya, iyak na lang ang nagagawa ko, dahil totoo naman ang sinasabi niya. Siguro kahit patayin nila ako dito walang tutulong sakin. Please Pat, pakawalan niyo na ako. Gusto ko nang umuwi, nagmamakaawa kong sabi.
Okay, but before we back home, ito muna oh. Sabi niya nagulat ako nang bigla niya naman akong sampilan ng 2 beses. Binitawan naman ako ni Sammy. Gawin muna Sam, sabi ni Pat. Nagulat ako nang may pinulot si Sammy na matulis na bagay, natakot ako nang ipinakita niya sa akin yung maliit na kahoy, pero matulis yung dulo ng laki yung mata ko nang bigla niya diniplisan si Patricia sa braso ng 2 beses, at pinagsasampal din si Patricia. Pero mas nagulat din ako nang si Patricia naman yung gumawa kay Sammy, kaya pareho silang may mga pasa at sugat sa mga braso, pero si Sammy may sugat sa pisngi pero maliit lang. Ate Pat baka magkapiklat ako, sabi ni Sammy. Don't worry Sam, si Mommy nang bahala sa atin, sabay ngisi ni Pat sabay baling sa akin, Teremaya uwi na tayo sabi niya. Bago hinhila si Sammy, ako naman hindi nakakilos, natatakot ako baka kung anong gawin ni Grandma sa akin. Alam kong ginawa nila yun, para mapahamak na naman ako. Dumating kami sa bahay habang busy ang mga tao sa pag-aayos, para sa kaarawan ni Grandma. Nakita ko agad sa garden sina Tito at Tita kasama si Daddy. Pero hindi ko nakita na lumapit sina Patricia doon, nakita ko na lang sila na lumapit kina Kuya Cliff at Kuya Yuki, na para bang may sinusumbong na gitla ako nang lumingon sakin si Kuya Yuki nang ituro ako ni Sammy. Natatakot ako lalo nang maglakad papalapit sakin si Kuya Yuki. Kuya wala po akong ginawa sa kanila, sabi ko pero hinhila lang niya ako papunta kina Sammy at Patricia. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Sigaw ni Kuya Yuki. Napatingin ako kay Kuya Cliff na katabi na ngayon si Kuya Clint at Kuya Paulo. Kuya wala po akong ginawa, sabi ko. Tumingin ako kina Sammy at Pat, sabihin niyo yung totoo please Patricia. Liar you did this to me and Sammy. Kuya don't believe her lies. Gusto lang naman namin siyang makabonding kanina, pero ayaw niya pinilit pa nga siya namin. Pero nagulat kami nang pinagsasampal niya kami sabi ni Patricia na ikiniling ko, pero nagulat ako nang hablutan ni Kuya Clint yung braso ko, at hinarap sa kanya. Totoo ba yun Maya? Nagawa mong saktan sila? Galit na sabi ni Kuya Clint umiling ako. No kuya, hindi ko po magagawa yun sa kanila, naiiyak kong sabi sa kanya. Anong nangyayari dito? Rinig kong boses ni Tita Sam, napalingon ako at nakita kong kasama niya sina Daddy at Tito Patrick. Oh my God baby, what happened to you? Napatingin ako kay Tita Asha nang lapitan niya si Patricia. Who did this to you? Tanong ni Tita Asha, Maya do this mommy sumbong ni Pat, agad naman napalingon sakin si Tita Asha, lumapit siya sakin at sa gulat ko sinampal niya ako. Mabait ako sayo, pero na nasaktan mo ang anak ko, hindi pwede ta Maya galit na sabi niya. Take her away here Chris. Alisin mo yang batang yan dito sa bahay ko, rinig kong utos ni Grandma na nasa tabi na ni Sammy na umiiyak. Napayuko ako habang umiiyak. Wala po akong kasalanan Grandma, mahinang sabi ko. Manhid na yung pisngi ko, napansin ko na din yung mga pasa ko sa braso. Nakakaramdam na din ako ng paninikip ng dibdib ko, kaya palihim akong napahawak sa dibdib ko. Chris ayaw kong nandito siya mamaya sa party ko. Baka kung anong kamalasan ang mangyari, ilayo mo yang anak mo sakin, sabi ni Grandma at naglakad papasok sa loob. You're a mess Maya, rinig kong sabi ni Kuya Clint. Umuwi ka na lang sa Metro Maya. Grandma not allowed you here, sabi ni Kuya Cliff at umalis. Nakita ko namang sumunod si Kuya Clint, napatingin ako kay Daddy na nakatingin lang sakin. Dad, sundin mo na lang ang Mama Maya. Napahagulhol ako, my own father always ignored me, he didn't care what I'm feeling. Iniwan nila ako pero nandito pa din ang mga pinsan ko. Sorry Maya, pero I wanted doing this. Nagulat ako nang lumapit si Patricia sa akin at tinulak ako kaya napaupo ako. Sinipa niya yung binti ko napadaing ako. Go home witch. Sumama ka pa kasi ayan tuloy natatawang sabi ni Kuya Paulo, at nag-appear pa sila ni Kuya Yuki. Kahit masakit yung binti ko, pinilit kong makatayo at humarap sa kanila. Sorry kung may nagawa akong malaking kasalanan sa inyo, pero sobra naman siguro yung galit nyo sakin at nagawa nyo kong saktan, pero okay lang naman sakin, dahil deserve ko naman siguro ta. Shut up and leave. Don't shout at her will you? Sabay kaming napalingon, at nagulat ako nang makita ko si Tristan na nakatayo sa pinto. Tristan,
Agad akong paikang tumakbo papalapit sa kanya at yamakap. I'm here, stop crying honey. Sabay halik niya sa noo ko, bumaling siya sa mga pinsan ko. You don't have a rights to hurt her, even to shout at her. Rinig kong sabi ni Tristan pero nakasabsab lang ako sa dibdib niya, mas lalo akong napayakap dahil parang hindi na ako makahinga, dahil sa paninikip ng dibdib ko. Tristan, I can't breathe, mahinang daing ko at napahigpit yung yakap ko kay Tristan. Bumaling siya sakin, na nagtatakang tingin na may pag-alala. Baby, are you okay? Tanong niya, umiling ako. I can't breathe, sabi ko, napapikit ako. Baby, don't close your eyes, sabi niya. Naramdaman kong binuhat at nagmadaling tumakbo. Buhat-buhat ako pero nang makalabas kami ng bahay nawala na ako ng malay.